Nagniningning ang bawat kristal ng chandelier sa gitna ng malawak na dining room ng Los Olivos. Tila ba nakikisama sa selebrasyon ng aming ika-10 anibersaryo ni Sergio bilang mag-asawa? Maingat kong isinuot ang aking kwintas na perlas, ang huling regalo ng aking yumawang ama bago siya pumanaw. Sa harap niya salamin, tinitigan ko ang aking sarili. Isang babaeng tila may perpektong buhay, isang magandang tahanan, isang tanyag na pangalan, at isang asawang hinahangaan ng lahat dahil sa kanyang debosyon. Subalit ang katahimikan ng gabi ay binasag ng isang boses na nanggagaling sa bahagyang nakabukas na pinto ng aming veranda. Ang boses ni Sergio, ang lalaking ipinaglaban ko laban sa lahat. Love, konting tiis na lang. Mapapapirma ko na ang tangang asawa ko ngayong gabi. Kapag nabenta na ang Los Olivos, sa atin na ang lahat ng pera. Hindi na tayo kailangang magtago ni Bianca. Tumigil ang mundo ko. Ang malamig na hangin mula sa labas ay tila naging mga karayom na tumusok sa aking balat. Ang bawat salita niya ay isang lason na dahan-dahang pumatay sa bawat alaala ng 10 taon naming pagsasama. Hindi ako huminga. Hindi ako kumibo. Ang aking kamay na may hawak na lipstick ay nanatiling matigas sa hangin. Bumukas ang pinto at pumasok si Sergio. Suot ang kanyang pinakamatamis na ngiti. Ang ngiting dati ay nagpapalambot sa aking puso, ngunit ngayon ay nagpapabaliktad sa aking sikmura. Hon, you look stunning. Are you ready? May kailangan lang tayong tapusin na pirmahan bago tayo umalis. Insurance papers lang ito, para sa future nating dalawa. Inilapap niya ang isang folder sa ibabaw ng vanity mirror ko. Sa tabi nito, ang kanyang telepono ay umilaw. Isang notification ang lumitaw sa screen. Ang pangalan ng caller ay My Wife. Ngunit alam ko ang mukhang lumabas sa profile picture. Hindi ako yon. Yun ay si Bianca, ang babaeng madalas ning ipakilala bilang kanyang distant cousin na may malubang karamdaman. Han? Are you okay? Bakit tila tulala ka? Hinaplos ni Sergio ang aking balikat. Ang kanyang mga kamay na dati ay aking kanlungan ay tila ba naging mga malalamig na ahas na pumupulupot sa akin? Huwag mo na itong basahin ng detalyado. Trust me. I did this for us. Para hindi ka na mahirapan sa pag-manage ng estate ni Papa mo. Masyadong mabigat ang Los Olivos para sa isang babaeng tulad mo. Gaslighting. Alam ko ang laro niya. Ginamit niya ang pagmamahal ko sa aking ama, ang aking pagod at ang aking tiwala para itali ako sa isang bitag ng utang na loob. Sa sandaling yon, ang huling hibla ng emosyon sa aking dibdib ay naputol. Ang init ng pag-ibig ay napalitan ng isang nakakapangilabot na lamig, isang malalim at rasyonal na liwanag ang nagbukas sa aking isipan. Ang 10 taon ng aking sakripisyo ay hindi pag-ibig, ito ay isang malaking pagnanakaw. Tumingin ako sa kanyang refleksyon sa salamin. Hindi ako umiyak. Hindi ako sumigaw. Sa halip, isang maliit at misteryosong niiti ang sumilay sa aking mga labi. Isang ngiting hindi niya pa nakikita kailanman. Of course, Sergio. I trust you more than anyone. Ang boses ko ay kasing pino ng seda, walang bakas ng panginginig. But wait, may kailangan lang akong kunin na ballpen sa desk ni Papa. Ang espesyal na panulat na ginamit niya nung ibigay niya sa akin ang titulong ito. No need, Han. Gamitin mo na itong akin. Akmang pipigilan niya ako. Ang kanyang boses ay may halong pagkataranta. Ngunit mabilis akong tumayo at lumakad palayo sa kanya. Pumasok ako sa library ng aking ama. Ang amoy ng lumang papel at kahoy ay tila nagbigay sa akin ng lakas. Hindi ko kinuha ang ballpen. Sa halip, hinila ko ang isang lihim na drawer na tanging ako lang ang nakakaalam. Doon, sa ilalim ng mga lumang dokumento, ay ang tunay na testamento ng aking ama. Ang dokumentong magpapatunay na ang pirma ni Sergio sa anumang benta ng Los Olivos ay walang halaga kung wala ang aking hiwalay na pagsang-ayon sa ilalim ng isang espesyal na batas ng mana. Kinuha ko ang aking telepono at nag-dial ng isang numero. Ate Valdez, I'm ready. Execute the plan B. Now! Ibinaba ko ang telepono at muling humarap sa salamin ng library. Inayos ko ang aking buhok.
Ang babaeng nakatingin sa akin ay hindi na ang martir na asawa ni Sergio. Siya na ang nag-iisang reyna ng Los Olivos. Lumabas ako ng silid at hinarap si Sergio na naghihintay sa labas. Hawak pa rin ang peking dokumento. Let's go, Sergio. Pirmahan na natin ang dapat pirmahan. Pagkatapos, may sorpresa ako sa'yo na hinding-hindi mo malilimutan. Tumunog ang malakas na pagsasara ng pinto ng sasakyan. Ang bawat pag-ikot ng gulong, palayo sa mansyon ay tila isang countdown sa kanyang pagbagsak. Akala ni Sergio ay nakuha na niya ang lahat. Hindi niya alam, sa sandaling ilapat ko ang panulat sa papel, hindi ang Los Olivos ang ibibigay ko, kundi ang kanyang sariling hatol sa kulungan. Nanginig ang mga daliri ni Sergio habang hawak ang manibela. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa kanyang telepon at sa daan. Hindi ko kailangang magtanong kung bakit siya balisa. Alam ko ang bawat galaw ng kanyang budi. Pagdating namin sa harap ng malaking gate ng Los Olivos, isang puting sasakyan ang nakaparada doon. Tila isang anino na naghihintay sa dilim. Bumaba ang salamin ng sasakyang yon at lumitaw ang mukha ni Bianca. Nakasuot siya ng puting bestida, ang kanyang buhok ay bahagyang gulo at ang kanyang mga mata ay tila basa ng luha. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, mukha siyang isang anghel na naligaw, isang imahe ng kahinaan na alam kong paborito ni Sergio. Sergio! Helena? Mahina ang kanyang boses, tila paos at galing sa pag-iyak. Pasensya na kayo. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Bigla kasing sumikip ang dibdib ko habang nagmamaneho ako rito sa malapit. Natatakot ako. Ayaw ko sana mga abala sa anibersaryo nyo. Pero wala na akong ibang matakbuhan. Mabilis pa sa 4:00 na bumaba si Sergio ng sasakyan. Halos matisod siya sa pagmamadali para lapitan si Bianca. Nakita ko kung paano niya hawakan ang balikat nito. Ang kanyang mukha ay puno ng sobrang pag-aalala na kailanman ay hindi niya naipakita sa akin nung ako ang may sakit. Bianca! Diyos ko! Bakit ka nagmamaneho sa ganitong lagay? Sabi ko naman sa'yo, mapahinga ka lang. Ang boses ni Sergio ay puno ng pagsinta na nakatago sa balat, kayo ng malasakit. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nakiusap at nagutos ng sabay. Han, kailangan natin siyang papasukin. Hindi natin siya pwedeng iwan dito sa labas. Delikado ang kanyang kondisyon. Nanatili akong nakatayo sa tabi ng aming sasakyan. Pinapanood ang dula-dulaan sa harap ko. Kung ito ang dating Elena, baka tumakbo na rin ako para kumuha ng gamot at kumot. Pero ang Elenang kaharap nila ngayon ay isang stranger sa kanilang dalawa. Of course, Sergio. Hindi tayo mga hayop para mag-iwan ng taong masyakit sa labas ng ating gate. Ang boses ko ay matatag, walang emosyon, parang basag na kristal. Papasukin mo siya. Dalhin mo siya sa guest room. Habang inaalalayan ni Sergio si Bianca papasok, dumaan sila sa harap ko. Naamoy ko ang pabango ni Bianca, isang matamis at masangsang na amoy na tila nanunuot sa aking balat. Tumigil siya saglit, sumandal sa dibdib ni Sergio at tumingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng sakit. Sa halip, may isang mapanuyang kislap doon, isang tahimik na deklarasyon ng tagumpay. Sa loob ng sala, inihiga ni Sergio si Bianca sa sofa. Agad siyang kumuha ng unan at tubig, habang si Bianca ay patuloy sa kanyang pag-arte, hawak ang kanyang dibdib at humihinga ng malalim. Pasensya ka na talaga, Elena, sabi ni Bianca habang hinihingal. Alam kong espesyal ang gabing ito para sa inyo, pero si Sergio lang kasi ang nakakaalam kung anong gamot ang kailangan ko kapag ina-attack ako ng ganito. He's been taking care of me since my condition got worse. Napakabait talaga ng asawa mo. Ngumiti ako ng tipid. Lumapit ako sa kanya. Hindi para damayan siya, kundi para mas lalo siyang madiin sa aking titig. Huwag kang mag-alala, Bianca. Ang Los Olivos ay bukas para sa mga nangangailangan. Sergio, bakit hindi mo siya ipagtimpla ng tsa? Alam mo naman kung gaano kahalaga ang tamang timpla para kumalma ang isang tao. Sandaling natigilan si Sergio. Tila nahuli sa aking mga salita. Pero agad din siyang tumalikod para pumunta sa kusina. Naiwan kaming dalawa ni Bianca sa gitna ng malawak na sala. Ang katahimikan ay naging mabigat, tila isang pader na unti-unting gumuguho.
Humilig ako ng kaunti sa kanya, sapat na para maramdaman niya ang aking presensya. Magaling ka, Bianca. Ang puting damit, ang basang mga mata, ang timing ng iyong pag-atake. Halos maniwala ako. Pero isang payo lang, huwag mong masyadong galingan ang pag-arte. Minsan, ang mga nanonood ay mas matalino kaysa sa aktor. Nanlaki ang kanyang mga mata, na wala ang kunwari ay panghihina. Ano ang ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin ay uminom ka ng tsa at magpahinga. Sagot ko habang tumatayo ng tuwid. Dahil bukas, baka mas kailanganin mo ang lakas mo kapag nalaman mo kung sino talaga ang may-ari ng bahay na ito. Sa kanyang pagkataranta, mabilis na kinuha ni Bianca ang kanyang bag para maghanap ng tissue. Sa kanyang pagmamadali, nahulog ang ilang gamit mula sa loob nito sa sahig. Isang lipstick, isang maliit na salamin, at isang susi. Yumuko ako para pulutin ang susi. Ang aking puso ay tumibok ng mabilis nang makita ang disenyo nito. Isang susing ginto na may tatak ng Pamilya Olivos. Ito ang susi sa aming master bedroom. Ang kwartong kami lang ni Sergio ang dapat na may access. Tumingin ako kay Bianca, na ngayon ay namumutla na at pilit na inaagaw ang susi mula sa aking kamay. Sa pintuan ng sala, nakatayo si Sergio. Hawak ang tasa ng tsa, ang kanyang mukha ay tila nakakita ng multo. Susi to ng kwarto namin, Sergio. Sabi ko, ang aking boses ay mas lalong lumamig. Bakit ito nasa bag ng distant cousin mo? Ang katahimikan sa sala ay tila naging isang malapot na usok na dahan-dahang sumasakal kay Sergio. Ang tasa ng tsaa na hawak niya ay nanginig, at ang tunog ng pagtama ng porselana sa platito ay nagbigay ng isang mataling na ritmo sa gitna ng tensyon. Hindi siya makatingin ng diretso sa akin. Hun, it's not what you think. Ang boses ni Sergio ay nanginginig, pilit na hinahanap ang kanyang karaniwang tono ng pagiging kampante. Nawala ko kasi ang susi ko noong isang linggo. Akala ko ay naiwan ko sa sasakyan ni Bianca nang ihatid niya ako mula sa isang meeting. I asked her to look for it and she probably found it and forgot to give it back. Isang gasgas na palusot? Isang kasinungalingan na kahit ang isang bata ay hindi paniniwalaan. Tumingin ako kay Bianca, na ngayon ay nakayuko, pilit na itinatago ang kanyang mukha sa likod ng kanyang mga palad. Meeting? Sa gabi? At kailangan niyang itago ang susi sa loob ng kanyang maliit na bag sa loob ng isang linggo? Inilapag ko ang susi sa ibabaw ng lamesa. Ang tunog ng pagtama ng metal sa kahoy ay tila isang hatol. Napakalimutin mo na pala, Sergio. O baka naman, napakakomportable na ni Bianca sa loob ng bahay na ito kahit wala ako. Hindi ko na sila hinintay na sumagot. Tinalikuran ko sila at naglakad patungo sa itaas. Sa silid na dati ay opisina ng aking ama. Narinig ko ang pagtawag ni Sergio sa aking pangalan. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Ngunit hindi ako lumingon. Ang bawat hakbang ko sa hagdan ay tila isang pag-akyat mula sa impyerno na kinasadlakan ko sa loob ng 10 taon. Pumasok ako sa silid at agad na naramdaman ng amoy ng lumang tabako at mga libro. Ang amoy ni Papa. Ito ang tanging lugar sa Los Olivos na hindi pa nadudungisan ng presensya ni Sergio. Nilapitan ko ang kanyang lumang desk, isang antigong nara na naging saksi sa lahat ng kanyang mga tagumpay. Naalala ko ang sinabi ni Papa bago siya pumanaw. Elena, anak, sa mundong ito, ang pinakamalakas na sandata ay hindi ang galit, kundi ang katotohanang nakatago sa dilim. Hinalugog ko ang bawat drawer, ngunit wala akong mahanap. Hanggang sa mapansin ko ang isang maliit na uka sa ilalim ng kanang bahagi ng mesa. Gamit ang aking mga kuko, dahan-dahan kong itinulak ang isang nakatagong lever. Narinig ko ang mahinang tunog ng pag-atras ng isang mekanismo sa loob ng kahoy. Bumukas ang isang lihim na kompartimento. Sa loob nito ay may isang sobreng kulay kape, luma at tila marupok na sa panahon. Sa itaas ng sobre, nakasulat ang aking pangalan sa pamilyar na sulat kamay ni Papa. Nanginginig ang aking kamay habang binubuksan ang sobre. Isang sulat ang bumulaga sa akin, kasama ang isang dokumento o may mga selyo ng gobyerno. Mahal kong Elena,
Kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay dumating na ang araw na kinatatakutan ko. Alam kong mahal mo si Sergio, ngunit bilang iyong ama, nakita ko ang dilim sa kanyang mga mata na hindi mo mapansin dahil sa iyong pag-ibig. Ang Los Olivos ay hindi lamang isang lupa. Ito ang ating danggal. Ang dokumentong hawak mo ngayon ay ang second deed. Ito ang tunay na testamento na nagsasabing ang gitnang bahagi ng mansion at ang pangunahing daan patungo rito ay nakapangalan lamang sa iyo at hindi kailanman maaaring maibenta nang walang pahintulot ng iyong abogado, si Ate Valdez. Sergio holds a fake title, anak. I made sure of that. Napahinga ako ng malalim. Ang bigat sa aking dibdib ay biglang gumaan. Napalitan ng isang malamig na apoy ng paghihigante. Sergio was selling a ghost. Akala niya ay hawak niya ang buong Los Olivos. Ngunit ang totoo, ang hawak lang niya ay ang mga lupain sa paligid nito na wala ring halaga kung walang daan patungo sa mansion. Biglang tumigil ang aking mundo nang marinig ko ang mabibigat na yabag sa labas ng pinto. Ang tulog ng sapatos sa sahig na kahoy ay mabilis na papalapit. Elena? Alam kong nandyan ka sa loob. Ang boses ni Sergio ay wala na ang tamis. Na yon ay puno na ito ng banta. Buksan mo ang pinto. Kailangan nating tapusin ang pirmahan ng insurance papers. Huwag mong palakihin ang gulo dahil lang sa isang susi. Narinig ko ang pagpihit ng doorknob. Nakalak ang pinto, pero alam kong hindi ito magtatagal. Mabilis kong itinago ang dokumento sa loob ng aking damit. Ang aking puso ay tumitibok na mabilis. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa adrenaline ng isang mangangaso na alam na malapit na ang kanyang huli. Ang malakas na pagbagsak ng balikat ni Sergio sa pinto ay lumika ng isang nakabibinging tunog sa loob ng tahimik na library. Isang beses pa. Isang malakas na pagkakalampag. Elena! Huwag mo akong pilitin! Sigaw niya. Tumingin ako sa bintana ng library. Ang madilim na hardin ng Los Olivos ay tila naghihintay sa aking susunod na hakbang. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita ko ang sasakyan ni Bianca na nakaparada pa rin, isang paalala ng kanilang kataksilan. Lumapit ako sa pinto, ang aking kamay ay dahan-dahang humawak sa lock. Hindi ko na kailangang tumakas. Ngayong gabi, ang Los Olivos ay magiging isang kulungan para kay Sergio. At ako ang may hawak ng susi. Binuksan ko ang pinto nang walang babala. Muntik nang matumba si Sergio sa loob ng silid. Ang kanyang mukha ay mapula sa galit, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ngunit nang makita niya ang aking mukha, ang aking kalmado at nakakatakot na naiti, bigla siyang napaatras. You want me to sign, Sergio? Ang boses ko ay bulong na tila isang sumpa. Sige, let's sign. Pero sisiguraduhin ko na ang bawat patak ng tinta ay magiging dugo na ibabayad mo sa bawat kasinungalingan mo. Kinabukasan, ang sikat ng araw na tumatagos sa bintana ng aming silid ay tila walang init. Pinanood ko si Sergio mula sa salamin habang maingat niyang inaayos ang kanyang kurbata. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig tulad kagabi. Akala niya ay nakuha niya na ako sa takot. Akala niya, ang pananahimik ko pagkatapos ng aming tensyon sa library ay tanda ng aking pagsuko. Lumapit siya sa akin at humalik sa aking pisingi. Ang amoy ng kanyang mamahaling aftershave ay tila amoy ng nabubulok na basura sa aking ilong. Hun, I'm glad you're being reasonable now. Bulong niya. Ang boses ay puno ng peking tamis. I'll leave the papers on the dining table. Pirmahan mo na bago ako umalis para sa meeting ko sa bangko. This is for us, Elena. Para sa bagong simula natin. Mumiti ako. Ang uri ng ngiti na itinuro sa akin ng aking ama, isang ngiting nagtatago ng talim. Of course, Sergio. Isang bagong simula. I'll take care of it. Nang marinig ko ang tunog ng pag-alis ng kanyang sasakyan sa driveway, unti-unting nawala ang ngiti sa aking mga labi. Hindi ako nagpunta sa dining table. Sa halip, pumasok ako sa banyo at kinuha ang aking lumang wedding veil na nakatago sa ilalim ng cabinet. Hinawakan ko ang manipis na tela, ang simbolo ng aking 10 taon na pagkabulag. Dahan-dahan, gamit ang aking 2 kamay, hinati ko ang tela sa gitna. Ang tunog ng pagkapunit ng mamahaling lace
ay tila isang musika sa aking pandinig. Isang marahas, ngunit mapagpalay ang himig. Wala akong naramdamang sakit. Wala kahit isang patak ng luha. Ang bawat hibla ng tela na nalalaglag sa sahig ay tila mga kadenang kumakawala sa aking pagkatao. Kinuha ko ang aking telepo at tinawagan si Ate Valdez. "Attorney, it's done. I hold the second deed." Panimyola ko habang naglalakad patungo sa dining room. "But I need more. I want to know exactly how much he owes and to whom. Hindi lang pera ang kukunin ko sa kanya, attorney. I want to take away his pride, brick by brick." "Understood, Elena," sagot ng matandang abogado. "But be careful, Sergio is desperate. A desperate man is a dangerous animal." "Animals can be tamed, attorney. Or put down." Malamig kong sagot bago ibaba ang tawag. Nilapitan ko ang mga papel na iniwan ni Sergio. Insurance papers? Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking lalamunan. Ang mga dokumentong ito ay mga deeds of sale para sa mga lupain sa paligid ng Los Olivos na may kalakip na power of attorney na nagbibigay sa kanya ng karapatang pirmahan ang anuman sa ngalan ko. Kinuha ko ang aking ballpen. Ngunit hindi ang dokumento niya ang aking pinirmahan. Inilabas ko ang isang folder mula sa aking bag, isang notice of revocation of all power of attorney. Ang dokumentong ito ang formal na puputol sa lahat ng legal na kapangyarihan ni Sergio sa aking mga ari-arian. Pinirmahan ko ito ng may madiin at matatag na mga titik. Ang bawat guhit ng aking pirma ay isang latay sa kanyang ambisyon. Hahayaan ko siyang maniwala na nakuha niya ang gusto niya. Hahayaan ko siyang magdiwang kasama si Bianca. Dahil ang pinakamasarap na paghihiganti ay ang hayaan ng iyong kaaway na umakyat sa pinakamataas na rurok bago mo hilahin ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Habang nag-ahanda ako para lumabas, narinig ko ang tunog ng motorsiklo ng kartero sa labas ng gate. Lumabas ako para kunin ang mga sulat. Sa tumpok ng mga bills at flyers, isang sobrang kulay pula ang kumuha ng aking atensyon. Walang return address. Tanging ang pangalan ko lang ang nakasulat sa harap. Binuksan ko ito at ang aking mundo ay tila bahagyang gumuho. Hindi ito sulat mula sa isang kaibigan. Ito ay isang foreclosure notice mula sa isang pribadong lending institution. Nakasaad doon na ang Los Olivos, ang aking tahanan, ang diwa ng aking ama, ay nakataya bilang collateral para sa isang utang na nagkakahalaga ng 50 milyong piso. At ang mas masakit, ang utang ay nakapangalan sa akin. Gamit ang isang pirma na kamukhang-kamukha ng sa akin, ngunit alam kong wad. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Hindi lang pala pagnanahaw ang ginagawa ni Sergio. Pinabaon niya ako sa isang hukay na maaring maging sanhi ng aking pagkakulong. Isang malakas na tulog ng pagbusina ang narinig ko mula sa gate. Ang sasakyan ni Sergio ay bumalik ng hindi inaasahan. Bumaba siya kasama ang isang lalaking nakabarong na mukhang isang opisyal ng bangko. "Hon! Mabuti at nandyan ka!" Sigaw ni Sergio habang naglalakad patungo sa akin ng may malawak na niti. "This is Mr. Aranas. He's here for the final inspection of the property for our insurance policy." "Nirmahan mo na ba ang mga papel?" Tiningnan ko si Sergio. Pagkatapos ay ang foreclosure notice na hawak ko at muli ay ang lalaking kasama niya. Ang gulo ay unti-unti nang nagiging isang laro ng buhay at kamatayan. "Nirmahan ko na, Sergio," sabi ko, habang dahan-dahang itinatago ang foreclosure notice sa likod ko. "Nirmahan ko na ang lahat ng dapat mong makuha mula sa akin." Nanatili ang aking kamay sa likuran. Mahigpit na nakahawak sa pulang sobre ng foreclosure notice habang ang pawis sa aking palad ay tila dumidikit na sa papel. Tinitigan ko si Mr. Araas, ang lalaking kasama ni Sergio. Maayos ang kanyang suot, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi tumitingin sa akin bilang isang tao, kundi bilang isang hadlang na dapat malampasan. "Good morning, Mrs. Olivos." Ang boses ni Mr. Aranas ay tuyot at walang buhay. "I hope your husband has explained the urgency of this inspection. We need to verify the structural integrity of the main mansion to finalize the coverage." "Of course," sagot ko na may kasamang matamis na lason sa aking tinig.
Struktural na integridad. Napakahalaga niyan, lalo na kapag ang pundasyon ng isang bagay ay unti-unti nang nabubulok sa ilalim. Sandaling natigilan si Sergio. Ang kanyang ngiti ay bahagyang kumurap. Ngunit agad din siyang bumawi. Inakbayan niya ako ng mahigpit. Masyadong mahigpit na tila ba isang babala. "Hun, don't mind her. She's just a bit sentimental today. After all, her father built this house. Why don't we start in the garden? And then we can look at the interior?" Habang naglalakad kami patungo sa hardin, naramdaman ko ang bawat yabag ng kanilang sapatos sa damuhan. Tila ba mga martilyo na nagpapako sa aking kabaong? Alam ko ang laro nila. Hindi ito para sa insurance. Si Mr. Aranas ay hindi isang insurance agent. Nakita ko na ang mukha niya sa mga balita noon. Isa siyang kilalang asset liquidator para sa mga pribadong nagpapautang. Napakaganda ng lokasyon. Puna ni Mr. Aranas habang tinitingnan ang kabuuan ng Los Olivos. Sayang naman kung mapupunta lang ito sa wala dahil sa maling management. Exactly, Mr. Aranas. Mabilis na sagot ni Sergio. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman. Kaya nga ginagawa natin ito para masigurado ang future. Elena, why don't you show him the library? I remember you said there are some important documents there that might add to the value. Library. Doon niya ako gustong dalhin. Doon kung saan niya ako pilit na pinapirma kagabi. Alam kong doon niya balak gawin ang kanyang huling hakbang sa harap ng saksi niya. Pumasok kami sa loob ng mansion. Ang katahimikan ng bahay ay tila sumisigaw sa aking pandinig. Nang makarating kami sa pintuan ng library, biglang tumunog ang telepono ni Sergio. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang muka. Ang takot na hinaluan ng inis. "Excuse me, Mr. Aranas. Hun, I just need to take this work call," sabi ni Sergio bago mabilis na lumayo patungo sa dulo ng pasilyo. Naiuwan kami ni Mr. Aranas sa harap ng library. Ito na ang pagkakataon ko. "Magkano ang ibabayad niya sa inyo, Mr. Aranas?" Ang tanong ko ay direkta, walang paligoy-ligoy. Ang aking boses ay malamig pa sa marmol na sahig na aming kinatatayuan. Nagtaka ang lalaki, inayos niya ang kanyang salamin. "I beg your pardon, Mrs. Olivos? I'm here for—" "I know why you're here." Hawak ko ang foreclosure notice mula sa Capital Trust. Itinaas ko ang pulang sobre sa harap niya. 50 milyong piso. Isang utang na hindi ko kailanman pinirmahan. "Tell me, Mr. Aranas, as a liquidator, do you usually process properties with disputed titles? O baka naman gusto nyo ring madamay sa kasong falsification of public documents na isasampa ko bukas?" Namutla ang lalaki. Ang kanyang propesyonal na maskara ay nagsimulang mabitak. "Hindi ko alam ang sinasabi nyo. Ang asawa nyo ang nagbigay ng lahat ng—" "Ang asawa ko ay isang sinungaling," putol ko sa kanya. Ang aking titig ay tila mga punyal na tumutusok sa kanya. "At kung itutuloy nyo ang inspeksyong ito, ituturing ko kayong kasabwat. I suggest you leave now before my lawyer, Ati Valdez, arrives with the police." Sa sandaling iyon, narinig namin ang mabilis na yabag ni Sergio na pabalik. Ang tunog ng kanyang sapatos ay tila nagmamadali, puno ng tensyon. "Sergio, what's taking you so long?" Sigaw ni Bianca mula sa labas ng mansion. Ang kanyang boses ay matinis. Hindi na itinatago ang presensya. Pumasok siya sa loob, hingal na hingal, hawak ang kanyang telpo. "Sergio, we have a problem. Ang bangko, tumawag sila. Hindi daw pumasok ang transfer mula sa account ni Elena." Tumigil ang mundo ni Sergio. Tumigin siya sa akin pagkatapos ay kay Bianca at huli kay Mr. Aranas na ngayon ay pawis na pawis na. "Hon, anong ibig sabihin nito?" tanong ni Sergio. Ang kanyang boses ay puno ng banta habang dahan-dahang lumalapit sa akin. "Bianca, anong ginagawa mo rito? I told you to stay in the car." "I couldn't stay there, Sergio. Sabi ng bangko ang account ay naka-freeze dahil sa suspicious activity." Sigaw ni Bianca. Ang kanyang pa-victim na maskara ay tuluyan ng nalaglag. Pinalitan ng mukha ng isang desperadong kriminal. Mumiti ako. Isang ngiti ng ganap na tagumpay. "I froze it, Sergio. Ang lahat ng perang akala nyo ay makukuha nyo na ngayong araw?
Wala na. I revoked your power of attorney 2 hours ago. Ang mukha ni Sergio ay naging kulay ube sa galit. Ang kanyang mga ugat sa leeg ay tila puputok na. You bitch! Pirma mo hanggang doon? Paano mo? Faked signatures leave traces, Sergio. Malamig kong sagot. At si Mr. Aranas dito? Kakaalis lang niya, right, Mr. Aranas? Hindi na sumagot ang liquidator. Mabilis siyang tumalikod at halos tumakbo palabas ng mansion ng walang paalam. Naiwan kaming tatlo sa gitna ng sala. Ang taksil, ang kabit, at ang reynang kakagising lang mula sa mahabang panaginip. You think you won, Elena? Bulyaw ni Sergio habang dinuduro ako. This house is still under my name in the primary deed. I will sell this piece by piece, starting with your father's precious desk. Lalong lumawak ang aking ngiti. Actually, Sergio, may isa ka pang nakalimutan. Ang Los Olivos ay may 2 titulo. At ang hawak mo? Ang hawak mo ay para lamang sa lupang kinatatayo ng garden. Ang mismong mansion? Ang bawat pader na sumisilong sa iyo ngayon, yon ay nananatiling sa akin. At tanging sa akin lang. Biglang lumakas ang hangin sa labas. Ang tunog ng paghampas ng mga sanga ng puno ng ulibo sa bintana ay tila mga palakpak ng aking ama mula sa kabilang buhay. Ngunit bago pa ako makahinga ng maluwag, mabilis na kumilos si Sergio. Hinablot niya ang aking braso nang may puwersang halos bumasag sa aking buto. Ang kanyang mga mata ay wala ng bahas ng katinuan. If I can't have this house, Elena, no one will. Bulong niya sa aking tainga. Ang kanyang hininga ay amoy ng desperasyon. Sa labas, narinig ko ang tunog ng isang malakas na pagpreno ng sasakyan. Hindi ito ang sasakyan ng pulis. Isang itim na van ang huminto at 3 lalaking malalaki ang katawan ang bumaba, diretsyong naglalakad patungo sa aming pintuan. Sergio, sino sila? Tanong ni Bianca. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Tumingin si Sergio sa pintuan. At pagkatapos ay sa akin. Isang nakakatakot na tawa ang lumabas sa kanyang mga labi. The real owners of your 50 million debt, Elena. And they are not as patient as I am. Ang mga yabag ng 3 lalaki sa aming pasilyo ay tila mga tunog ng batingaw na nagbabadya ng kamatayan. Bawat hakbang nila ay nagpapayanig sa aking pundasyon, ngunit nanatiling tuwid ang aking tayo. Si Sergio ay bahagyang umatras, isang mapait na ngiti ang nakapinta sa kanyang mga labi, habang ang kanyang mga mata ay nanunuot sa akin, naghihintay na makitang gumuho ang aking katatagan. Bumukas ang pinto ng sala nang walang pasintabi. Ang nangunguna sa kanila, isang lalaking nakasuot ng kulay abong Amerikana na tinatawag nilang Dante, ay may mga matang tila gawa sa bato. Walang emosyon, walang awa. Mrs. Olivos? Ang boses ni Dante ay mababa, tila isang kulog sa malayo. Ang iyong asawa ay nagsabing handa mo na kaming bayaran na yung hapon, 50 milyong piso. Isang malaking halaga para sa isang hapon, hindi ba? Dante, sandali lang! Singit ni Sergio. Ang kanyang boses ay puno ng pagkukunyari. Gusto ko lang malaman mo na si Elena ang may hawak ng lahat ng pondo. Siya ang nag-freeze ng mga account. Ayaw niya kayong bayaran dahil mas mahalaga sa kanya ang pera kaysa sa kaligtasan nating lahat. Tumingin si Bianca sa amin mula sa sulok. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Elena, please, ibigay mo na ang gusto nila. Ayoko mamatay. Sergio, gawin mo ang paraan. Tumingin ako kay Dante. Binaliwala ang ingay ng 2 taksil sa paligid ko. Ang aking isipan ay mabilis na gumagana. Tila isang computer na naghahanap ng butas sa kanilang sistema. Sa loob ng aking bulsa, naramdaman ko ang aking telepono na bahagyang nag-vibrate. Isang senyales mula kay Ate Valdez. Mr. Dante, maupo muna tayo. Ang boses ko ay kalmado. Isang kabaliktaran ng tensyon sa loob ng silid. Sergio, tumahimik ka. Ang mga matatalinong lalaki ay hindi nakikinig sa mga asong tahol ng tahol. Namula si Sergio sa galit. Ngunit bago pa siya makapagsalita, itinaas ni Dante ang kanyang kamay. Naupo ang lalaki sa antigong sofa.
Ang kanyang mga tauhan ay nanatiling nakatayo sa kanyang likuran tulad ng mga rebulto ng panganib. "May 5 minuto ka, Mrs. Olivos," sabi ni Dante. "Ang kontratang hawak niyo, Mr. Dante, ay may pirma ko. Panimula ko habang inilalabas ang foreclosure notice na nakuha ko kanina. Pero alam nating pareho na peke ang pirmang yan. At mas alam nating pareho na ang kumpanyang kinakatawan mo, ang Capital Trust, ay hindi tumatanggap ng mga peke, maliban na lang kung ang taong kumuha ng utang ay nangako ng higit pa sa interes." Tumingin ako ng matalim kay Sergio. "Nang ako si Sergio na ibibigay niya ang Los Olivos sa inyo bilang kabayaran, hindi ba? Ngunit may maliit na problema. Sergio doesn't own the mansion. He only owns the dirt in the garden." Nagpalit ang tingin ni Dante kay Sergio. Ang lamig sa kanyang mga mata ay naging isang banta. "Totoo ba to, Sergio? Sabi mo ay plansado na ang lahat." "Nagsisinungaling siya." "Dante, asawa ko siya. Alam ko ang mga dokumento niya." Sigaw ni Sergio. Ang pawis ay dahan-dahang tumutulo mula sa kanyang noo. "Ibibigay niya ang pera. Kailangan lang natin siyang pilitin." Tumayo ako at lumapit kay Dante. Hindi ako nanginginig. "Mr. Dante, bakit mo ako pipilitin sa isang utang na hindi ko kinuha? Gayong ang taong kumuha nito ay may itinatagong 50 milyong piso sa isang offshore account sa pangalan ng kanyang pinsan na si Bianca." Lalong namutla si Bianca. Halos matumba siya sa kanyang kinatatayuan. "Sergio, paano niya nalaman?" Ngumiti ako. Isang matalas at rasyonal na ngiti. "Akala niyo ba ay basta-basta ko lang pinanood ang inyong pagtataksil sa loob ng 1 taon? Bawat sentimong ninakaw niyo sa Los Olivos, bawat transfer na ginawa niyo ay may digital footprint. Mr. Dante, ang pera niyo ay wala sa akin. Ang pera niyo ay nasa kamay ni Bianca at Sergio. Ginagamit nila kayo para linisin ang kanilang bakas at iwan ako sa kulungan." Ang katahimikan sa sala ay nabasag lamang ng mabilis na paghinga ni Sergio. Sa isang iglap, nagbago ang ihip ng hangin. Ang mga tauhan ni Dante ay dahan-dahang lumapit kay Sergio, hindi sa akin. "Sergio, mukhang may kailangan tayong pag-usapan sa labas." Ang boses ni Dante ay mas lalong lumalim, puno ng panganib. "Teka, Dante, makinig ka!" Pilit na pagmamakaawa ni Sergio habang sinusubok ang lumayo. "Elena, hayop ka! Huwag mong gawin ito sa akin. Asawa mo ako!" "Asawa kita sa papel, Sergio. Pero sa realidad, isa ka lang anay na sumira sa pundasyon ng aking tahanan." Malamig kong sagot. "At ang mga anay ay kinakailangang puksain." Hinablot ng 2 tauhan ni Dante si Sergio sa braso. Ang tunog ng pakikipagbuno at ang mga mura ni Sergio ay pumuno sa hangin. Si Bianca ay napaluhod sa sahig. Humihiin ng tawad, ngunit walang nakikinig sa kanya. Bago nila tuluyang mailabas si Sergio, huminto si Dante at tumingin sa akin. May isang bahid ng respeto sa kanyang mga mata. "Napakatalino mong babae, Mrs. Olivos. Pero tandaan mo, ang utang ay utang pa rin. Kung wala ang pera sa loob ng 24 na oras mula sa offshore account na sinasabi mo, babalik kami." "Hihintayin ko kayo, Mr. Dante. Pero sisiguraduhin kong sa pagbalik nyo, ang asawa ko na ang magbabayad ng lahat, kasama na ang interes ng kanyang kataksilan." Sagot ko nang walang kurap. Nang mailabas na nila si Sergio at Bianca, naiwan ako mag-isa sa gitna ng sala. Ang tunog ng papalayo nilang sasakyan ay tila isang buntong hininga ng kalayaan. Ngunit alam kong hindi pa tapos ang laban. Nilapitan ko ang desk ng aking ama at kinuha ang telepo. Isang mensahe ang bumulaga sa akin mula sa isang hindi kilalang numero. Isang litrato ito ng Los Olivos mula sa itaas at may nakasulat na mensahe. "Hindi lang si Sergio ang may gusto sa mansion mo, Elena. Maghanda ka sa susunod na bisita." Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Ang aking hininga ay tumigil saglit. May mas malaking puwersa pa palang nagmamanman sa akin sa likod ng mga anino ni Sergio. Nanatili akong nakatayo sa gitna ng library. Ang malamig na liwanag mula sa screen ng aking telepon ay tumatama sa aking mukha. Ang litratong ipinadala ng misteryosong numero, ang Los Olivos mula sa itaas, ay hindi lamang isang banta.
Isa itong pag-amin na kahit sa loob ng sarili kong pamamahay, may mga matang nagmamanman sa bawat paghinga ko. Isang marahas na katok sa pinto ng mansion ang bumasag sa aking pag-iisip. Hindi ito ang mabibigat na yabag ng mga tauhan ni Dante. Mas mabilis ito. Mas desperado. Nang buksan ko ang monitor ng security camera, nakita ko ang isang figurang basang-basa sa ulan. Kahit nakakaunti pa lamang ang patak nito. Si Bianca. Pinatuloy ko siya. Hindi dahil sa awa, kundi dahil gusto kong makita ang rurok ng kanyang paghina. Pumasok siya sa sala. Ang kanyang puting damit ay punit na sa gilid at ang kanyang muka ay puno ng galos. Humulgol siya sa paanan ko. Ang kanyang mga kamay ay pilit na humahawak sa aking laylayan. Elena, pakiusap. Tulungan mo ako. Ang boses niya ay gumaralgal. Tila isang pusang sugatan. Dinala nila si Sergio. Sabi ni Dante, papatayin nila siya kung hindi ko ilalabas ang pera. Pero Elena, ang bata, ang anak namin ni Sergio, baka mawala siya dahil sa stress na ito. Tinitigan ko siya mula sa itaas. Ang kanyang pag-iyak ay tila isang sirang plaka na paulit-ulit kong naririnig. Dahan-dahan akong yumuko, sapat na para maamoy ko ang halo-halong amoy ng ulan at ang kanyang murang pabango. Anong bata, Bianca? Ang boses ko ay kasing lamig ng bakal. Ang bata ba na sinasabi ng medical record mo mula sa St. Jude Hospital na hindi kailanman nabuo? O ang bata na ginagamit mo lang para gatasan ng pera ang asawa ko? Biglang tumigil ang kanyang paghikbi. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang takot ay napalitan ng pagkagulantang. Paano mo? Akala mo ba ay tanga ako? Nung nagkunwari kang nahihilo sa harap ng gate ko nung nakaraang linggo, nakuha ng driver ko ang plate number ng taxi na sinakyan mo patungo sa isang fertility clinic na kilala sa paggawa ng mga peking result. Pagpapatuloy ko habang tumatayo ng tuwid. You're not pregnant, Bianca. You're just a parasite who found a host in a weak man like Sergio. Tumayo siya. Wala na ang kanyang pa-victim na anyo. Ang kanyang muka ay naging matigas at puno ng puot. Kahit na, mahal ako ni Sergio. Gagawin niya ang lahat para sa akin. At kapag nakawala siya kay Dante, babalikan ka namin. Hindi na siya makakawala, Bianca. Sabi ko habang inilalabas ang isa pang folder. Dahil sa sandaling ito, ang mga ebidensya ng paglustay niyo ng pera mula sa kumpanya ng papa ko ay nasa mesa na ng National Bureau of Investigation. Sergio is not going to a mansion. He is going to a cell. Isang malakas na tunog ng pag-vibrate ng telepo o ni Bianca ang pumutol sa aming usapan. Sinagot niya ito, ang kanyang kamay ay nanginginig. Hello? Sergio? Sergio! Sigaw niya. Ngunit ang boses sa kabilang linya ay hindi kay Sergio. Isang boses ng lalaki, malalim at may awtoridad, ang narinig ko kahit hindi naka-loudspeaker. Sabihin mo kay Elena, ang oras ay tumatakbo. Ang Los Olivos ay may utang na dugo sa pamilya Montenegro. Kung hindi niya ibibigay ang titulo sa loob ng 2 oras, hindi lang si Sergio ang mawawala. Ang bawat alaala ng kanyang ama ay susunugin namin. Nabitawan ni Bianca ang kanyang telpono. Ang tunog ng pagbagsak ng gadget sa marmol na sahig ay tila isang hudyat ng giyera. Montenegro? Bulong ko, ang pangalang iyon. Ang karibal ni Papa sa negosyo na nawala noong 20 taon na ang nakalilipas. Ang pamilyang sinisi si Papa sa kanilang pagkabagsak. Mabilis akong tumalikod at naglakad patungo sa library. Hindi ko na pinansin si Bianca na ngayon ay muling napaupo sa sahig. Tila tuluyan ang nawala ng bait. Kinuha ko ang aking laptop at mabilis na tinawagan si Ate Valdez sa pamamagitan ng isang encrypted line. Attorney, it's not just about the debt anymore. The Montenegros are back. They're using Sergio's debt to force my hand on the mansion. Mabilis kong paliwanag habang ang aking mga mata ay nakatuon sa digital map ng Los Olivos. Elena, makinig ka! Ang boses ni Ate Valdez ay puno ng kaba. May isang bagay na hindi nasabi ng papa mo sa sulat. Ang Los Olivos ay itinayo sa ibabaw ng isang lumang vault, isang vault na naglalaman ng mga dokumentong magpapabagsak sa buong imperyo ng mga Montenegro. Iyon ang dahilan kung bakit nila ito gusto.
Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga palad. Ang aking tahanan ay hindi lamang isang tirahan. Isa itong kuta na nagtatago ng isang bomba ang sasabog anumang oras. Biglang namatay ang lahat ng ilaw sa loob ng mansion. Ang tanging liwanag na natira ay ang mula sa aking laptop screen. Sa labas, ang tunog ng isang malakas na pagputok ng kidlat ay sumabay sa tunog ng pagbasag ng isang malaking bintana sa ibaba. May nakapasok na. Hindi ako sumigaw. Hindi ako nagtago. Kinuha ko ang isang taser mula sa aking drawer at ang second deed na nakatago sa aking damit. Sa dilim, ang aking mga pandama ay naging matalas. Narinig ko ang mahinang tunog ng pag-ikot ng doorknob ng library. Isag-anino ang pumasok. Hawak ang isang flashlight na naglalabas ng matalim na puting liwanag. Elena Olivos. Ang boses ay pamilyar. Hindi ito kay Sergio. Hindi ito kay Dante. Matagal na kitang gusto makilala ng personal. Nang itama niya ang ilaw sa kanyang sarili, nakita ko ang isang lalaking may edad na, ngunit bakas ang kapangyarihan sa kanyang tindig, si Don Manuel Montenegro. Ang lalaking akala ng lahat ay matagal ng patay. Nasaan ang asawa ko? Ang tanong ko. Ang aking boses ay hindi nagpakita ng anumang takot, kahit na ang aking puso ay tumitibok ng parang tambol. Ang asawa mo? Si Sergio ay isang gamit na tapos na ang silbi. Tawa ni Don Manuel. Ang tunog ay tila pagiskis ng dalawang tuyong kahoy. Ibinigay na niya sa akin ang lahat ng kailangan ko. Ang tanging kulang na lang ay ang pirma mo sa dokumentong ito. Inilapag niya ang isang pirasong papel sa ibabaw ng desk ni Papa. Isang deed of absolute sale. At kung hindi ako pumirma? Tanong ko habang dahan-dahang lumalapit sa kabilang bahagi ng mesa, ang aking kamay ay mahigpit na nakahawak sa taser. Kung hindi ka pipirma, Elena, ang Los Olivos ay magiging libingan mo, kasama ng mga sekretong pilit na itinago ng iyong ama. Sabi niya habang may inilalabas na isang maliit na remote control. Isang pindot ko lang. Ang bawat sulok ng bahay na ito na nilagyan namin ng pampasabog ay magiging abo. Tumingin ako sa kanyang mga mata. Sa gitna ng kadiliman, nakita ko ang kanyang pagkasabik. Ngunit hindi niya alam ang isang bagay. Ang aking ama ay isang arhitekto ng hindi lamang mga gusali, kundi ng mga bitag. Don Manuel! Bulong ko habang binubuksan ang isang switch sa ilalim ng mesa na matagal ko nang pinag-aralan. Welcome to Los Olivos. I hope you like surprises. Sa gitna ng kadiliman ng library, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang nanilisik na mga mata ni Don Manuel at ang maliit na pulang ilaw sa remote na hawak niya. Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang tambol na nagbibigay ng babala, ngunit ang aking isipan ay nananatiling kasing talas ng isang labaha. Hindi ako pwedeng magkamali. Isang maling galaw at ang Los Olivos, ang lahat ng alaala ni Papa, ay magiging abo sa loob ng isang saglit. Huwag mong subukan ang pasensya ko, Elena. Ang boses ni Don Manuel ay puno ng lason. Akala mo ba ay natatakot ako sa mga laro mo? Pirmahan mo na ang dokumento o panuurin nating maging isang malaking sulo ang bahay na ito. You know, Don Manuel? Panimula ko. Ang boses ko ay matatag at walang bahid ng takot na inaasahan niya. My father was an architect of not just buildings, but of destinies. Nung itinayo niya ang Los Olivos, alam niyang darating ang araw na may mga buway ang tulad mo na susubukang kainin ang pundasyon nito. Dahan-dahan kong inilipat ang aking timbang sa kabilang paa. Ang aking daliri ay nakahanda na sa maliit na switch sa ilalim ng desk. The explosives you planted? Do you really think my security team didn't notice the strange movements in the basement 3 hours ago? Pinanood kita, Don Manuel. Pinanood ko ang bawat tauhan mo sa pamamagitan ng mga nakatagong camera na kahit si Sergio ay hindi alam kung nasaan. Isang saglit na pag-aalinlangan ang dumaan sa mga mata ng matanda. Nagsisinungaling ka. Isang pindot ko lang. Go ahead, pindutin mo. Hamon ko sa kanya habang unti-unting lumalawak ang aking ngiti. Pindutin mo at tingnan natin kung ang sasabok ay ang Los Olivos o ang huling pag-asa mang makuha ang vault sa ilalim. Sa kanyang pagkataranta, mabilis na idiniin ni Don Manuel ang button sa remote.
Ngunit sa halip na isang malakas na pagsabog, ang tanging narinig sa buong mansion ay ang mechanical na tunog ng mga bakal na shutter na mabilis na bumababa sa bawat bintana at pinto. Ang tunog ng mabigat na metal na tumatama sa sahig ay tila isang hudyat na ang kuta ay tuluyan na naming isinara. Namatay ang pulang ilaw sa remote niya. Ang signal ay naputol ng jammers na inactivate ko sa sandaling idiniin ko ang switch sa ilalim ng mesa. "Welcome to your tomb, Don Manuel," bulong ko. Ang library na ito ay hindi lang silid ng mga libro. It is a reinforced bunker. No signal can get out and no one can get in. At ang mga bomba mo? Ipinadiskonekta ko na ang mga detonator sa sandaling pumasok ka sa gate. Namutla ang matanda. Ang kanyang kamay na may hawak ng remote ay nanginig at kalaunan ay nalaglag sa sahig. Ang tunog ng plastic na tumama sa marmol ay tila ang tunog ng kanyang pagkatalo. "Sergio, nasaan si Sergio?" tanong niya. Ang kanyang boses ay tila isang paghingi ng saklolo. "Sergio was just a pawn, Don Manuel. Tulad mo, ginamit niyo ang isa't isa dahil sa kasakiman," sabi ko habang inilalabas ang aking telepono at binubuksan ang screen. "But while you were busy planning your grand entrance, my private investigator was busy uncovering the real debt of the Montenegros. Ang perang ninahaw niyo sa kumpanya ni Papa noong dekada 90, it's all here. Every bank transfer, every ghost employee." Biglang bumukas ang mga ilaw sa library. Ngunit hindi ang karaniwang dilaw na liwanag, kundi ang mga emergency red lights na nagbibigay ng nakakatakot na anyo sa silid. Sa monitor sa likod ko, lumitaw ang live feed mula sa labas ng mansion. 5 sasakyan ng pulis ang nakaparada sa driveway. Ang mga asul at pulang ilaw ay nagbibigay ng kakaibang sayaw sa dilim. "Diyan nagtatapos ang dula nyo," sabi ko habang naglalakad patungo sa pinto ng library. Ang mga pulis ay hindi lang nandyan para kay Sergio at Bianca. Nandyan sila para sa iyo, Don Manuel. For kidnapping, arson, and a 20-year-old case of corporate espionage. "Elena! Hindi mo pwedeng gawin ito!" sigaw niya habang sinusubukang lumapit sa akin. Ngunit dahil sa kanyang katandaan at sa gulat, natumba siya sa sarili niyang mga paa. Huminto ako sa tapat ng pinto at lumingon sa kanya sa huling pagkakataon. "Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong sa kulungan, magkakasama kayo ni Sergio. At least doon, magagawa niyo ang lahat ng plano niyo habang binibilang ang mga rehas." Binuksan ko ang pinto at lumabas. Iniwan si Don Manuel sa loob ng library na naging kanyang sariling bitag. Sa pasilyo, nakita ko si Bianca na pilit na isinasakay ng mga pulis sa sasakyan. Ang kanyang muka ay puno ng luha at putik. Wala na ang bakas ng kanyang pagiging pa-victim. Nang makita niya ako, sumigaw siya ng mga mura, ngunit binaliwala ko ito. Sa dulo ng garden, nakita ko si Sergio. Nakaposas ang kanyang mga kamay sa likod, nakaluhod sa basang damuhan, habang binabasa sa kanya ang kanyang mga karapatan. Nang magtama ang aming mga paningin, nakita ko ang ganap na pagkawasak sa kanyang mga mata. Wala ng gaslighting, wala ng manipulasyon, tanging ang katotohanan ng kanyang paggabigo. Lumapit ako sa kanya, dahan-dahan, hanggang sa maramdaman ko ang amoy ng ulan sa aming paligid. "Elena, please," bulong niya. Ang kanyang boses ay tila isang pagmakaawa ng isang bata. "I did it for us. Mahal kita." Hindi ko siya sinagot ng salita. Sa halip, kinuha ko ang aking wedding ring mula sa aking daliri. Tinitigan ko ang nagnaningning na brilyante sa ilalim ng ilaw ng mga pulis. Ito ang simbolo ng 10 taon kong pagtitiis. Ipinatong ko ang singsing sa kanyang nakabukas na palad na nakapusas. "Ito na ang huling settlement na makukuha mo sa akin, Sergio. Gamitin mo yan para kumuha ng magaling na abogado. You're going to need it." Tumalikod ako at naglakad pabalik sa Los Olivos. Ang bawat hakbang ko ay tila nagpapagaan sa bigat na dinala ko sa loob ng mahabang panahon. Ngunit bago ko tuluyang marating ang pintuan, isang mabilis na yabag ang narinig ko sa aking likuran. "Ma'am Elena!" sigaw ng isa sa mga security guard ko.
May nahanap po kami sa sasakyan ni Don Manuel. Isang itim na envelope. Nakapangalan po sa inyong ama. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Nakuha na ang lahat ng kaaway. Ngunit tila ang Los Olivos ay may isa pang lihim na hindi pa naibubunyag. Isang lihim na maaaring magpabago sa lahat ng alam ko tungkol sa aking nakaraan. Dahan-dahang humupa ang ingay ng mga sirena. Ngunit ang dagundong ng kulog sa kalangitan ay tila ayaw pa ring magpaawat. Pinanood ko ang paglayo ng mga sasakyan ng pulis mula sa driveway ng Los Olivos. Ang bawat pag-ikot ng kanilang mga gulong sa basang semento ay tila humahakot sa lahat ng dumi na nagpahirap sa aking buhay sa loob ng 10 taon. Naiwan ako sa pintuan. Hawak ang itim na sobrang iniyabot ng aking security guard. Ang materyales nito ay kakaiba. Mabigat, malamig, at may tatak ng selyo ng aking ama na gawa sa wax. Isang itim na selyo. Sa pamilya Olivos, ang itim na selyo ay ginagamit lamang para sa isang layunin. Ang pagbubunyag ng isang katotohanang maaaring sumira o magligtas sa isang angkan. Pumasok ako sa loob at muling naupo sa aking paboritong silya sa library. Ang amoy ng ulan ay humahalo sa amoy ng lumang papel. Binuksan ko ang sobre ng may katatagan na hindi ko akalaing taglay ko pa pagkatapos ng lahat ng nangyari ngayong gabi. Sa loob ay may isang piraso ng papel at isang lumang susi na may kakaibang hugis. Binasa ko ang sulat ni Papa. Elena, anak ko, kung hawak mo na ang sobreng ito mula sa mga kamay ni Manuel Montenegro, ibig sabihin ay natapos na ang iyong pagtitiis. Alam kong masakit ang matuklasan na ang taong pinagkatiwalaan mo ay isang ahas. Ngunit may isang bagay na kailangan mong malaman tungkol kay Sergio. He didn't just marry you for the money, Elena. He was sent to us. Sergio is a Montenegro. Isang anak sa labas ni Manuel na itinanim sa ating buhay para makuha ang Los Olivos mula sa loob. Naramdaman ko ang isang malamig na kuryente na dumaan sa aking gulugod. Hindi lang pala ito simpleng kataksilan ng isang asawa. Isa itong mahabang plano ng pananakop. Ang lalaking katabi ko sa higa, sa loob ng 10 taon, ay isang impostor. Isang sandata na sadyang binuo para wasakin ako. Tumunog ang aking telepono. Isang video call mula sa presinto, si Ate Valdez ang tumatawag. Iniharap niya ang camera kay Sergio, na ngayon ay nasa loob na ng detention cell. Mukha siyang basang sisiw, ang kanyang mamahaling polo ay punit-punit at ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Elena! Elena! Makinig ka! Sigaw ni Sergio sa screen. Ang boses niya ay puno ng desperasyon, ngunit may bahid pa rin ang dating niyang manipulasyon. Don Manuel forced me. Pinagbantaan niya ang buhay ko kaya ko nagawa yon. You know I love you. Please, tell the lawyer to drop the charges. We can start over, in another country. I have money saved for us. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata sa pamamagitan ng screen. Isang matalim at rasyonal na tingin na tila hinihiwa ang kanyang pagkatao. Sergio, o baka dapat kitang tawaging Montenegro? Ang boses ko ay kalmado. Bawat salita ay may bigat ng isang pinal na hatol. Nabasa ko na ang sulat ni Papa. I know who you really are. At ang perang sinasabi mong saved for us, yon ang perang ninakaw mo sa kumpanya ko, na dinala ko na sa isang escrow account para pambayad sa mga utang na iniwan mo. You have nothing, Sergio. Hindi lang ang Los Olivos ang nawala sa'yo. Nawala na rin ang iyong pagkatao. Elena, please! Bianca, she's pregnant. For the sake of the baby. Stop it, Sergio. Gaslighting doesn't work on me anymore. Putol ko sa kanya. Bianca is not pregnant. I have her real medical records. You were played by your own mistress just as you played me. You're both fools who thought you could outsmart an Olivos. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Sergio bago siya tuluyang napaupo sa sahig ng selda. Ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi na huli na. You're a monster, Elena. You're as cold as your father. Correction, Sergio. Sabi ko, bago patayin ang tawag. I'm not a monster. I'm just a woman who finally learned how to clean her own house. Ibinaba ko ang telepo
at muling tiningnan ang kakaibang susi mula sa sobre. Sa likod ng sulat ni Papa, may isang maikling instruksyon. Ang susing ito ay para sa kwarto sa dulo ng underground cellar. Doon mo matatagpuan ang tunay na yaman ng Los Olivos. Gamitin mo ito para itayo ang iyong bagong imperyo. Hindi ako nagsayang ng oras. Kinuha ko ang isang flashlight at naglakad patungo sa basement. Ang tunog ng aking mga hakbang sa malamig na semento ay nagbibigay ng isang ritmo ng determinasyon. Pagdating ko sa dulo, nakita kong isang pinto na nakatago sa likod ng mga lumang bariles ng alak. Ipinasok ko ang susi. Ang tunog ng pag-ikot ng lock ay tila ang tunog ng pagbubukas ng isang bagong kabanata. Bumukas ang pinto at ang liwanag ng aking flashlight ay tumama sa tumpok-tumpok na mga gintong bar at mga sertipiko ng share sa mga malalaking korporasyon sa ibang bansa. Ngunit higit sa lahat, nandoon ang isang dokumento. Ang paglilipat ng lahat ng ari-ariya ng mga Montenegro sa aking pangalan bilang kabayaran sa pinsalang ginawa nila sa aking ama 20 taon na ang nakalilipas. Naramdaman ko ang isang matinding catharsis. Ang lahat ng hirap, ang lahat ng pang-iinsulta ni Bianca at Sergio, ang lahat ng gabi ng lihim na pag-iyak, lahat ng iyon ay nagbunga. Hindi lang ako nanalo. Binura ko sila sa mapa. Biglang narinig ko ang mahinang tunog ng pag-vibrate ng isa pang telepo no sa loob ng vault. Isang teleponong hindi akin. Isang itim na burner phone na nakapatong sa ibabaw ng mga gintong bar. Kinuha ko ito at binasa ang text na kadarating lang. Congratulations, Elena. The first stage of your test is over. See you at the board meeting on Monday. The chairman. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. My father's death. It wasn't just an accident. And this vault? It's not just a reward. It's a recruitment. Sino si the chairman? At anong klaseng mundo ang pinasok ko sa pagtatanggol sa Los Olivos? Ang umaga matapos ang bagyo ay tila isang bagong pahina ng kasaysayan para sa Los Olivos. Wala na ang mabigat na presensya ng kataksila na dating bumabalot sa bawat sulok ng mansion. Sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, uminom ako ng kape sa balkona, nang mag-isa, ninanamnam ang katahimikan na tanging ang malamyos na huni ng mga ibon sa mga puno ng olibo ang bumabasag. Ngunit ang katahimikang ito ay hindi tanda ng aking pagpapapahinga. Isa itong paghahanda para sa mas malaking digmaan. Isang itim na sobre ang nakapatong sa aking tabi, kasama ang mga dokumentong nakuha ko mula sa underground vault. Ang mensahe mula kay the chairman ay nananatiling nakauit sa aking isipan. Ang aking ama ay hindi lamang nag-iwan ng kayamanan. Nag-iwan siya ng isang trono na kailangan kong bawiin. Ma'am Elena, narito na po ang sasakyan. Ang boses ng aking bagong security head ay matatag. Malayo sa mga tauhang dating binayaran ni Sergio para bantayan ako. Tumayo ako, suot ang isang itim na power suit na tila ba isang balute. Isinuot ko ang aking salamin at tinitigan ang aking refleksyon. Wala na ang bakas ng asawang nanginginig sa takot. Ang kaharap ko ngayon ay ang CEO ng Olivos Group of Companies, ang tunay na tagapagmana. Pagdating ko sa tapat ng gusali ng aming kumpanya, ang bawat hakbang ng aking sapatos sa makinis na sahig ng lobby ay nagbibigay ng isang awtoridad na nagpapatigil sa bawat empleyadong nadadaanan ko. Ang bulungan sa paligid ay tila ba isang hangin na dumadaan lamang sa aking pandinig. Alam nila ang balita. Alam nila ang Queen of Los Olivos ay nagbalik para maningil. Pagpasok ko sa boardroom, ang katahimikan ay naging kasing talim ng isang kutsilyo. 12 miyembro ng board ang nakaupo at sa dulo ng mahabang lamesa, nakatayo ang isang bakanteng silya, ang silya ni Papa. Sa tabi nito nakaupo si Ate Valdez na tumango sa akin ng may paghanga. Good morning, gentlemen! Ang boses ko ay kalmado. Bawat pantig ay may bigat ng kapangyarihan. I believe you all know why I'm here. Elena, panimula ng isang matandang direktor na kilalang malapit kay Don Manuel Montenegro. We heard about Sergio. It's a tragedy. But the board needs stability. In light of the recent scandals, we believe it's best if you step down and let us manage the transition of the Montenegro assets.
Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Stability? O baka ang ibig mong sabihin ay ang pagkakataong nakawin ang natitira pang pondo ng kumpanya ngayong wala na ang aso nyo? Now look here! Akmang tatayo ang direktor, ngunit bago pa man siya makapagsalita, inilapag ko ang isang itim na folder sa gitna ng lamesa. Ang tunog ng pagtama ng folder sa kahoy ay tila isang hatol na nagpatahimik sa lahat. Inside that folder is the proof that Alivios Group now owns 60% of the Montenegro holding firm. Paliwanag ko habang dahan-dahang umiikot sa paligid ng lamesa. The debt that Sergio incurred? I used it to trigger the hostile takeover clause that my father prepared 20 years ago. As of 8 a.m. this morning, I am not just a shareholder. I am the majority owner of everything you stand for. Namutla ang bawat isa sa kanila. Ang mga matang dati ay puno ng pang-iinsulto ay napalitan ng ganap na takot. At ikaw, Mr. Pineda, hinarap ko ang matandang direktor. Ang aking titig ay tila isang yelo na dumidikit sa kanyang balat. I know about the offshore accounts you helped Sergio create. I have the digital receipts. You are not just fired. You are being sued for corporate fraud. You can't do this, Elena! Sigaw niya. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. I just did, sagot ko. Security, please escort Mr. Pineda out of my building. Now! Ang tunog ng pagbukas ng pinto at ang marahas na paghila ng mga security guard kay Mr. Pineda ay nagbigay ng isang matinding catharsis sa loob ng silid. Tumingin ako sa natitirang mga miyembro ng board. Ngayon, alam na nila kung sino ang tunay na may hawak ng renda. Naupo ako sa silya ng aking ama sa dulo ng lamesa. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang kanyang presensya. Tila ba nakatayo siya sa aking likuran, nakangiti sa aking tagumpay. Now, let's discuss the future of the Olivos Group, sabi ko habang binubuksan ang aking laptop. Ngunit sa gitna ng pulong, isang notification ang lumitaw sa aking screen. Isang live feed mula sa security camera ng Los Olivos. Isang itim na sasakyan ang huminto sa harap ng gate. Bumaba ang isang lalaki na nakasuot ng puting barong. Isang lalaking hindi ko pa nakikita. Ngunit ang kanyang tindig ay pamilyar. Lumapit siya sa camera at itinaas ang isang maliit na card. Sa card ay nakasulat ang isang pangalan na nagpabilis ng tibok ng aking puso. The chairman is waiting at the Garden of Olivos. Naramdaman ko ang isang malamig na pawis sa aking likuran. Ang laban kay Sergio at Don Manuel ay tapos na, ngunit ang tunay na laro ay nagsisimula pa lamang. Ang Los Olivos ay hindi lamang isang tahanan. Ito ang sentro ng isang madilim na network na pilit na itinago ni Papa sa akin. The meeting is adjourned, sabi ko nang hindi tumitingin sa mga direktor. Ate Valdez, take over for a moment. I have a guest to meet. Lumabas ako ng boardroom ng mabilis. Ang tunog ng aking mga hakbang ay tila isang countdown sa isang bagong misteryo. Habang pababa ako sa elevator, tinitigan ko ang aking sarili sa salamin. Sino ka ba talaga, Papa? Bulong ko sa hangin. At anong klaseng halimaw ang ginawa mo sa akin? Nang marating ko ang Los Olivos, ang sikat ng araw ay tila mas lalong nagningning. Ngunit sa ilalim ng mga puno ng olibo, ang anino ng lalaki naghihintay ay nananatiling madilim at misteryoso. Ang bawat hakbang ko pabalik sa hardin ng Los Olivos ay tila isang paglalakad sa pagitan ng dalawang mundo. Ang mundong kinalakihan ko na puno ng bulaklak at alaala at ang mundong kakaharapin ko na puno ng anino at lihim. Ang sikat ng araw ay tumatama sa mga dahon ng puno ng olibo. Ngunit ang lalaking naghihintay sa ilalim ng kanilang lilim ay tila hindi tinatamaan ng liwanag. Suot ang kanyang puting barong na kasing puti ng papel. Ang kanyang tindig ay tuwid at walang bahid ng kapaguran. Sa kanyang hitsura, aakalain mong isa siyang kagalang-galang na opisyal ng gobyerno. Ngunit ang lamig sa kanyang mga mata ay nagsasabing isa siyang mandirigma na matagal lang nabaon sa dilim. Elena Olivos. Ang boses niya ay malalim. May awtoridad na hindi kailangang sumigaw para mapakinggan. Ipinapaabot ng chairman ang kanyang pagbate.
Napagbilib mo siya sa paraan ng iyong pag-handle sa mga Montenegro at kay Sergio. Sino ang chairman? Ang tanong ko ay direkta, walang paligoy-ligoy. Hindi ko kailangan ng papuri, kailangan ko ng katotohanan. At bakit siya nagtatago sa likod ng mga anino ni Papa? Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Inilabas niya ang isang gintong barya mula sa kanyang bulsa. Ang baryang may parehong simbolo na nakita ko sa underground vault. Ang chairman ay hindi nagtatago, Elena. Siya ang pundasyon. Ang iyong ama, si Don Roberto, ay isa sa mga haligi ng konseho. Ang konseho ang tunay na nagpapatakbo ng ekonomiya ng bansang ito, malayo sa mga mata ng publiko. At ngayong wala na siya, ang kanyang upuan ay naghihintay sa iyo. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Ang aking ama ay hindi lamang isang matagumpay na architect, isa pala siyang arkitekto ng isang lihim na kapangyarihan. I don't care about chairs or councils, malamig kong sagot. Gusto ko lang malaman ang totoo. Ang pagkamatay ba ni Papa, aksidente ba talaga? Tumitig sa akin ang lalaki. Ang kanyang mukha ay naging seryoso. Ang aksidente sa kalsada, 2 taon na ang nakalilipas, ay hindi pagkakataon lamang. May mga miyembro sa konseho na natakot sa plano ng iyong ama na linisin ang organisasyon. Ginamit nila ang mga Montenegro, ginamit nila si Sergio para pasukin ang iyong buhay at hanapin ang second deed. Ang dokumentong yon ay hindi lamang titulo ng lupa, Elena. Naglalaman yon ng listahan ng mga traidor sa konseho. Nabitawan ko ang aking hawak na susi sa damuhan. Ang tunog ng pagtama ng metal sa lupa ay tila ang tunog ng aking paggising. Ang 10 taon ng aking buhay, kasama si Sergio, ay hindi lamang isang bigong pag-ibig. Isa itong mahabang assassination attempt sa aking dangal at sa legacy ni Papa. Nasaan si Sergio? Tanong ko, ang aking tinig ay tila isang sumpa. Nasa selda pa rin siya. Ngunit hindi siya ligtas doon, sagot ng lalaki. Sinubukan siyang saksakin ng isa sa mga bilanggo kaninang madaling araw. Gusto siyang patahimikin ng mga taong nag-utos sa kanya. At si Bianca? Nakatakas siya habang nililipat sa provincial jail. May mga tumulong sa kanya. Taksil! Bulong ko sa hangin. Ang galit na akala ko ay humupa, na ay muling nagliyab, mas matindi at mas rasyonal. Hindi ko hahayaang matapos ito ng ganito lang. Iyan ang gusto naming marinig, Elena. Sabi ng lalaki habang iniabot sa akin ang isang maliit na earpiece. Ang chairman ay may huling pagsubok sa iyo. Sa loob ng 24 na oras, kailangang mahanap mo si Bianca at ang taong tumulong sa kanya. Kung magagawa mo yon nang hindi gumagamit ng pulis, patutunayan mo na ikaw ay karapat-dapat na pumalit sa pwesto ng iyong ama. And if I refuse? Kung tatanggi ka, ang Los Olivos ay mawawala ng proteksyon ng konseho. At alam mo kung ano ang ibig sabihin niyan. Ang mga Montenegro at ang kanilang mga kasabwat ay hindi titigil hanggang hindi ka nagiging abo. Tiningnan ko ang mansyon ng Los Olivos. Ang bawat pader nito ay tila sumisigaw ng katarungan. Tiningnan ko ang lalaking nasa harap ko. Alam ko ang pagpasok sa larong ito ay nangangahulugan ng pagkawala ng aking huling bahid ng inosente. Ngunit ang inosente ay wala namang naibigay sa akin kundi sakit. Sabihin mo sa chairman, sabi ko habang isinusuot ang earpiece. I don't just want my father's seat. I want the heads of everyone involved in his death, starting with Bianca. Mabilis na tumalikod ang lalaki at naglakad patungo sa kanyang sasakyan. Ang tunog ng pag-andar ng makina ay tila isang hudyat ng pagsisimula ng isang bagong kabanata ng aking buhay. Pagpasok ko sa loob ng mansion, agad kong tinawagan ang aking private investigator. Nasaan siya? Ma'am, namataan po si Bianca sa isang abandonadong bodega sa labas ng lungsod. Kasama niya po ang isang lalaki. Ma'am, hindi po ninyo paniniwalaan kung sino. Sino? Ang inyong dating driver, si Mang Carding. Ang taong pinakakatiwalaan nyo simula noong bata pa kayo. Naramdaman ko ang isang matinding hapdi sa aking dibdib. Ang bawat taong minahal ko, ang bawat taong pinagkatiwalaan ko, ay tila may presyong katumbas ng aking kamatayan. Kinuha ko ang aking baril mula sa safe sa loob ng library.
hindi ko kailangan ng awa, hindi ko kailangan ng luha. Habang papaalis ako ng mansion, isang malakas na tunog ng pagsabog ang narinig ko mula sa dulo ng aking driveway. Ang tunog ng mayuping bakal at ang pagliyab ng apoy ay pumuno sa gabi. Ang aking sasakyan, ang sasakyang dapat ay sasakyan ko, ay nagmistulang isang malaking sulo. Napatigil ako sa gitna ng daan. Ang init ng apoy ay dumadampi sa aking muka. Kung hindi ako tumigil para kunin ang earpiece, kasama na sana ako sa mga abo na yon. "Elena!" Sigaw ng isang boses mula sa dilim. Lumingon ako at nakita ko ang isang figurang tumatakbo patungo sa akin. Isang lalaking hindi ko inaasahan. Si Ate Valdez. Hingal na hingal, ang kanyang mukha ay puno ng takot. "Huwag kang lalapit, Elena. Ang mansyon, may isa pang bomba sa loob." Bago pa man ako makasagot, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa paligid. Kasunod ng isang mahinang tunog ng pag-ikot ng isang timer na nanggagaling sa mismong pundasyon ng Los Olivos. Ang bawat tibok ng orasan sa loob ng aking isipan ay tila sumasabay sa mahinang tunog ng mekanismong nanggagaling sa pundasyon ng Los Olivos. Tumingin ako kay Ate Valdez. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa nasusulog kong sasakyan at sa madilim na pintuan ng mansion. May kung anong mali. Sa gitna ng kaguluhan, ang kanyang hitsura ay hindi katulad ng isang taong nagulat, kundi ng isang taong matagal nang alam ang script ng dulang ito. "Elena! Tara na! Kailangan nating lumayo rito!" Sigaw ni Ate Valdez habang hinahawak ang aking braso. Dahan-dahan kong inalis ang kanyang kamay. Ang lamig ng aking balat ay tila humahawa sa kanya. "Bakit ka nandito, attorney? Ang usapan natin ay magkikita tayo sa opisina bukas na umaga. Paano mo nalaman na may bomba sa loob kayang kakapasok ko pa lang sa gate?" Natigilan ang matanda. Ang kanyang labi ay nanginig, at sa ilalim ng liwanag ng apoy mula sa sasakyan, nakita ko ang pawis na namumuo sa kanyang no. "Tumawag ang security. Narinig ko ang pagsabog." "Walang security na tumawag sa iyo, attorney?" Putol ko sa kanya, ang boses ko ay kasing talim ng isang pang-ahit. Dahil ang lahat ng linya ng komunikasyon sa loob ng Los Olivos ay nakajam simula nang dumating ang kinatawa ng konseho. Isa ka sa kanila, hindi ba? Ikaw ang nagturo kay Sergio kung paano pekiin ang pirma ko. Ikaw ang nagbigay kay Don Manuel ng impormasyon tungkol sa second deed. Elena, hindi mo na intindihan. Pinilit nila ako. Ang pamilya ko, hindi ko na tinapos ang kanyang drama. Tumalikod ako at mabilis na naglakad patungo sa loob ng mansion. Narinig ko ang kanyang babala, ang kanyang pagsigaw na sasabog na ang bahay, ngunit hindi ako huminto. Ang Los Olivos ay itinaya ni Papa na may sistema ng seguridad na tanging kaming dalawa lang ang nakakaalam. Kung may bomba sa pundasyon, may paraan para i-isolate ang pagsabog sa isang reinforced chamber sa ilalim ng lupa. Pagpasok ko sa library, mabilis kong idiniin ang code sa panel na nakatago sa likod ng isang painting. Ang tunog ng pag-ikot ng mga gears at ang pagbaba ng mga fire suppression shutters ay pumuno sa silid. Sa monitor, nakita ko ang timer. 10 segundo. Ibinaba kong lever para sa emergency gas venting. Isang malakas na tunog ng hangin, lumalabas ang narinig, kasunod ng isang mahinang pagyanig ng lupa. Ang pagsabog ay naganap, ngunit dahil sa disenyo ni Papa, ang puwersa nito ay itinapon sa ilalim ng lupa, malayo sa mga pangunahing pader ng mansion. Nakaligtas ang Los Olivos. Ngunit ang digmaan ay hindi pa tapos. Kinuha ko ang aking laptop at ang earpiece mula sa chairman. "I've neutralized the threat at the mansion. Nasaan ang lokasyon ni Bianca?" "Warehouse 14, port area. Magmadali ka, Elena. Paalis na ang barkong kukuha sa kanila." Ang boses sa earpiece ay walang emosyon. Hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Kinuha ko ang susi ng isa pang sasakyan na nakatago sa basement, isang vintage na Mustang na tanging si Papa lang ang gumagamit nun. Ang tunog ng makina nito ay tila isang ungol ng isang leon na nagising mula sa mahabang pagkakahimbing. Mabilis ang aking pagpapatakbo sa madilim na kalsada. Ang bawat paglipat ko ng kambyo ay puno ng determinasyon. Pagdating ko sa port area,
Ang amoy ng dagat at kalawang ay sumalubong sa akin. Sa dulo ng pier, nakita ko ang isang itim na van at si Mang Carding na nagmamadaling nagkakaga ng mga maleta. At nandoon si Bianca. Nakatayo siya sa gilid, suot ang isang itim na jacket. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa paligid. Itinigil ko ang sasakyan nang may malakas na pag-ikot ng gulong, sapat na para harangan ang kanilang daan. Bumaba ako. Hawak ang aking baril. Ang aking tayo ay tuwid at walang bahid ng pag-aalinlangan. Ma'am Elena? Ang boses ni Mang Carding ay puno ng takot. Nabitawan niya ang maletang hawak niya. Ang tunog ng pagtama ng bag sa semento ay tila isang hudyat ng kanilang katapusan. Mang Carding! Bulong ko, ang hapdi sa aking puso ay pinalitan ko ng rasyonal na galit. 20 years! Simula noong bata pa ako, ikaw ang naghahatid sa akin sa eskwela. Ikaw ang pinagkatiwalaan ni Papa. Magkano ang halaga ng katapatan mo? Ma'am, pasensya na po. Kailangan ng anak ko ng pampaopera. Si Sergio, nangako siya. Sergio is a liar, Carding. At ikaw, naging kasabwat ka sa pagpatay sa taong nagbigay sa'yo ng lahat. Sabi ko habang inililipat ang aking tingin kay Bianca. Tumawa si Bianca. Isang matinis at desperadong tawa. Akala mo ba panalo ka na, Elena? Ang konseho? Gagamitin ka lang nila tulad ng paggamit nila kay Sergio. Walang hustisya sa mundong ito para sa mga tulad mo. Mali ka, Bianca. Sagot ko habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Ang hustisya ay hindi ibinibigay. Ibinibitay ito. At ngayong gabi, ang bitay ay para sa inyong dalawa. Sa isang iglap, mabilis na bumunot ng baril si Bianca mula sa kanyang jacket. Ngunit bago pa man siya makakalabit, isang matalim na tunog ng putok ang narinig mula sa aking likuran. Bumagsak si Bianca sa semento. Hawak ang kanyang balikat. Lumingon ako at nakita ko ang lalaking nakasuot ng puting barong mula sa konseho kasama ang isang grupo ng mga armadong lalaki. Tapos na ang pagsubok, Elena. Sabi niya habang naglalakad patungo sa akin. Ang mga traidor ay kukunin na namin. No, sabi ko. Ang aking boses ay pulo ng awtoridad. Bianca and Mang Carding go to the authorities. Haharap sila sa batas na sinubukan nilang takasan. I want them to rot in a cell where they can see the news of my success every single day. Iyon ang tunay na parusa. Tumingin sa akin ang lalaki. Tila sinusukat ang aking paninindigan. Kalaunan ay tumango siya. As you wish, CEO Olivos. Habang isinasakay ng mga pulis, na kanina ko pa tinawagan bago ako umalis ng mansion, sina Bianca at Mang Carding, nilapitan ko ang aking dating driver. Tinitigan ko siya sa mata. Mang Carding, ang operasyon ng anak mo? Babayaran ko pa rin. Hindi dahil sa'yo, kundi dahil yon ang gagawin ni Papa. Ang iyan na dadalhin mo habang buhay ang magiging kabayaran mo sa akin? Napayak ang matanda, isang pag-iyak na puno ng pagsisisi at pagkapahiya. Tinalikuran ko sila at tumingin sa dagat. Ang araw ay dahan-dahan ng sumisikat sa abot tanaw. Ang kulay rosas at kahel na langit ay tila isang pangako ng pag-asa. Makalipas ang isang linggo, nakatayo ako sa balkona ng Los Olivos. Ang mansyon ay sumasailalim sa pagsasaayos, ngunit ang pundasyon nito ay mas matatag na kaysa noon. Ang balita tungkol sa pagkakakulong nina Sergio, Bianca, Don Manuel at Ate Valdez ay naging headline sa bawat pahayagan. Ang Olivos Group ay muling naging numero 1 kumpanya sa bansa. Inilabas ko ang gintong barya ng konseho at tiningnan ito sa ilalim ng sikat ng araw. Alam kong ang buhay na kakaharapin ko ay puno ng panganib, ngunit hindi na ako natatakot. Hindi na ako ang babaeng martir. Ako na ang arhitekto ng sarili kong kapalaran. Pumasok ako sa loob at naupo sa desk ni Papa. Kinuha ko ang 1 litra, tunaming 2 nung bata pa ako. Papa, tapos na, bulong ko. Nakuha ko na ang hustisya. Ang Los Olivos ay ligtas na. Isang malalim na katahimikan ang bumalot sa silid. Isang katahimikang hindi na nakakatakot, kundi puno ng kapayapaan. Pinatawad ko na ang aking sarili sa aking pagkabulag noon. Ang bawat sugat ay naging pilat na nagpapaalala sa akin ng aking lakas.
Tumunog ang aking telepono. Isang bagong mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. "The chairman is pleased. Your seat is ready, Elena." Ngumiti ako. Isang matamis, malaya, at rasyonal na ngiti. "Sabihin mo sa chairman," bulong ko habang tumitingin sa salamin. "I'll be there, at sisiguraduhin kong sa pagkakataong ito, ako ang gagawa ng mga bagong alituntunin." Dahan-dahang nag-fade ang liwanag sa loob ng library, habang ang anino ng isang tunay na naging reyna ay nananatiling matatag sa gitna ng kanyang kaharian. Ang Los Olivos ay hindi lamang isang bahay. Ito ang simbolo ng isang babaeng namatay sa pag-ibig, ngunit muling nabuhay sa kapangyarihan.